Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mula sa malagim na aksidente, nagising siyang iba na ang katauhan. Nanaisin ba niyang magpanggap upang takasan ang panganib sa buhay niya? O aaminin niya ang totoo niyang pagkatao sa lalaking umaangkin sa kanya bilang asawa at maging ina sa anak nito? Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig sa mga kwento ni Angelina. Isang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na muli ay paglalaruan ang ating mga emosyon at tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video, paklik din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nilibot ni Valerie ng tingin ang kabuuan ng bahay. Sa bawat sulok nito ay magagandang alaala ang kanyang iniwan kasama ang mga magulang, kaya't masakit para sa kanya na bumalik muli. The huge house was theirs months ago, kung hindi lang ito inagaw ng gahaman niyang kamag-anak. Ang dating family portrait nila ay napalitan ng malaking larawan ng kanyang tito Bernard, ang ganid na kapatid ng kanyang ama. "Umalis ka rito. Sa amin na ang lahat ng ari-arian nyo maging ang kumpanya." Iyon ang huling sinabi nito sa kanya bago siya sapilitang palayasin. Wala siyang nagawa. Wala siyang kalaban-laban sa kanila. She's emotionally unstable that time, so they took advantage of it. Her parents got into a car accident months ago. Sabay nawala ang mga ito sa piling niya. "Gusto kong dito ka na muli tumira, Valerie." Sambit ni Duke na nakapagpabalik sa kanya sa realidad. Napatingin siya sa pinsan. "Akala ko ba ay may ibibigay kang gamit ng mama at papa?" Tanong niya dahil iyon ang dahilan kung bakit siya sumama dito. Pinuntahan siya ni Duke sa apartment na tinutuluyan kaninang umaga at iyon nga, may gamit pa raw ang kanyang mga magulang na naiwan at ayaw naman daw nitong itapon. Kaya naman kinagabihan matapos ang trabaho niya ay sumama siya rito para kunin ang mga gamit. Galit si Valerie sa magulang ni Duke dahil sa pagpapalayas sa kanya. Ngunit isinantabi niya iyon sa ngayon para sa gamit na nais makuha. Wala kasi siyang ni isang gamit o picture man lang ng pumanaw na magulang dahil wala siyang nabitbit ng palayasin bigla. Napakamot ito sa batok. "Oo nga pala, saglit at kukunin ko." Anito saka pumanhik sa taas. Hindi niya alam kung bakit maya-maya ay wala sa loob na sinundan niya ang pinsan. Tumigil siya sa tapat ng pinto ng dati niyang silid kung saan ito pumasok. Nakarinig siya ng tila may nabasag sa loob kaya itinapat niya ang tenga sa pinto. "Gusto ko dito siya ulit tumira, mama." Rinig niyang sigaw ni Duke. "Anak, marami pa rin yan na masihigit kay Valerie. Isa pa, pinsan mo pa rin siya at baka humadlang pa siya sa mga plano ko." Ang kanyang tito Bernard. Kumunot ang kanyang noo. Bakit ba bigla-bigla na lang siyang pinag-uusapan? "Kaya nga papa, dinala ko siya dito para pagkatapos pagsawaan patayin nang wala na tayong problema sa kayamanan ng tito Vale." Giit pa ni Duke na lalo niyang ikinagulat. "Napakagandang ideya anak, manang-mana ka talaga sa akin. Sige, go ahead and play with her. Just don't forget to kill her kapag tapos ka na sa kanya." Abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib nang marinig iyon mula sa tiyahin. Nanlalaki ang mga matang napaatras siya. Laking pasasalamat niya nang kusang kumilos ang mga paa palabas ng mansyon. Bago pa man siya tuluyang makalabas sa main door, ay narinig niya ang sigaw ni Duke. "Valerie! Saan ka pupunta?" Hindi niya ito pinansin at determinado siyang nagmamadaling tumakbo. Napapihit siya pabalik nang mamataan ng mga guard sa gate. Imbes na sa harap ay sa likod siya dumaan. Sa kagubatan, Duke cursed multiple times as he followed her inside the forest. Isang beses niya itong nalingunan
at halos mahigit niya ang hininga. May dala itong baril. Bawat tapak ng kanyang mga paa sa mga tuyong dahon ay nagdudulot ng ingay sa gitna ng kagubatan. Abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib. It was cold and dark, and she can't help but to silently pray for a miracle. "Valerie!" Galit na boses ng pinsan niyang tawag sa kanya. Namumuo na ang pawis sa kanyang noo at leeg. Maging ang luha ay walang patid sa pagtulo. Inagaw na nga ng mga ito ang mga ari-arian ng kanyang mga magulang. Pati ba naman siya ay plano ng mga itong gawa ng masama? Sa pagmamadali ay hindi niya napansin ang nakakalat na malaking sanga. Natisod siya at bumagsak sa lupa. Masakit na ang kanyang buong katawan, dulot na maghapong trabaho, kaya't mas lalo siyang nanghina dahil sa pagtakbo. Dahan-dahang bumangon siya mula sa pagkakadapa ngunit muling bumagsak nang mamataan ang nagdurugong sugat sa tuhod at binti. She almost held her breath when the cracklings of the dry leaves reached her ears. Naitakip niya ang magkabilang palad sa bibig. Maingat siyang naupo at nagtago sa likod ng malaking puno ng nara. Pumikit siya ng mariin. Sinusubukang wag kumawala ang mga hikbi mula sa kanyang bibig hanggang sa sunod-sunod na yapak ang kanyang nadinig. Marami sila at siguradong malabo para sa kanya ang pag-asang makatakas kung magtatagal pa ang mga ito. Thankfully, the grasses are tall enough to cover half of the tree where she's hiding. Nagsilbing harang iyon upang hindi siya agad makita. "Valerie, honey, lumabas ka na. Hindi kita sasaktan, promise." "Sir, mukhang nakalayo na," sabat ng isa sa mga tauhan ni Duke. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw kasabay ng pagbagsak ng kung ano. Halos mapatalon siya sa kinalalagyan dahil sa gulat. "Kayo, hanapin niyo si Valerie kung ayaw niyong matulad sa hayop na yan. Naintindihan niyo?" Sa pagkakataong iyon ay mas isiniksik niya ang sarili sa puno. Kung maaari lang na lamunin na siya ng lupa ngayon pa lang, ay mas maigi pa kaysa mapas sa kamay ng hayop na ito. "Opo," sunod-sunod na sagot ng mga tauhan. Hanggang sa nawala na ang mga ito sa kanyang pandinig. Lumayo na ang mga yabag. Inaakalang mas nakalayo pa siya. Hilam sa luhang napasandal siya sa puno. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na nagnanais na gumawa ng milagro. Ang langit para sa kanya. She is helplessly hoping for a light to come. Cause right now, it feels like she's lost in the dark. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas para magpatuloy sa pagtakbo sa gitna ng kagubatan. Iika-ika man ay wala siyang pakialam dahil anumang oras ay maaari makita siya ng mga tauhan ni Duke. Hanggang sa matunton ng kanyang mga paa ang madilim na kalsada. She successfully escaped the forest. No sign of Duke and his people. At sa takot na baka makita nila, ay iniharang niya ang sarili sa gitna ng kalsada. Nang mamataan ang liwanag ng isang paparating na sasakyan, kinaway-kaway niya ang magkabilang kamay sa ere upang mapansin. To her horror, imbes na tumigil ang kotse ay mas bumunis ang andar nito patungo sa kanya. It is as if it is also running away too. Hindi niya na nagawang makaatras. Tila natulo siya sa kinatatayuan hanggang sa tuluyang bumundol ang sasakyan sa payat niyang katawan. Malakas na puwersa ang tumulak sa kanya upang tumilapon at magpagulong-gulong sa gitna ng kalsada. She crawled towards the car when she saw someone inside endlessly knocking the window. Hanggang sa sunod-sunod na putok ng baril ang naganap. Unti-unting namanhid ang buo niyang katawan. Bumigat rin ang talukap ng kanyang mga mata. Nauulinagan niya ang malakas na pagsabog. Sa kanya naramdaman ang init na dumapo sa balat. She whimpered in pain until she lost consciousness. Makalipas ang 2 taon. Nang imulat niya, ang mga mata ay puting kisame ang sumalubong sa kanya. Her throat feels sore, and she felt like she was asleep for too long. She roamed her eyes around and realized that she's in a hospital. The monitor is beeping normally. Sinubukan niyang tumayo ngunit hindi niya maigalaw ang mga binti, ni hindi niya iyon maramdaman. She struggled upon lifting herself up, but in the end, hindi niya iyon nagawa. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse. Nakamasid lang siya rito nang may pagtataka. Nanlaki
ang mga mata nito nang makita siyang gising. Mabilis itong lumabas. Nahulog pa ang hawak. "Doc! Doc!" Pagbalik ng babaeng nurse ay may kasama na itong doktor. Ano ang... Her voice is hoarse. Nanginginig ang kanyang mga labi sanhi upang hindi maituloy ang sasabihin. Nakahiga pa rin siya sa hospital bed. Sinusubukang magsalita ngunit hindi niya tuluyang magawa. May inilabas ang doktor na maliit na flashlight at itinapat sa kanyang kanang mata. "Mrs. Valerie." Or should I say Mrs. Valiere, I'm glad you're awake. Blink twice if you hear me. Bili niya. She do as the doctor told. Napatakip ng bibig ang nurse na nasa likod nito. "Call his husband, Tanya." Baling ng doktor sa nurse. The doctor checked her and asked about how was she feeling. Hindi pa rin siya tuluyang makapagsalita at makagalaw ng maayos. Tila siya'y naparalisa. She was about to panic when the doctor told her to stay calm and assured her that everything will be alright. Maya-maya lang ay may dumating na isang lalaki. And God, he was breathtakingly handsome. Halata ang pagmamadali sa kilos nito, but when his stone-cold eyes reached hers, his jaw clenched. Both hand on his side balled into fist. He slowly neared. Lips formed into a grim line. "Kamusta siya?" Nagsalita ang baritonong boses niya. Eyes and ears are the only part of her that's working perfectly fine. Maraming katanungan sa kanyang isipan, ngunit hindi niya iyon maisatinig. Anong Mrs. Valiere ang pinagsasasabi ng mga ito? Sino ang lalaki? At napakasama ng tingin sa kanya gayong kaawa-awa na nga ang kanyang kalagayan? "We will still do some test." Kagigising niya lang at hindi pa maayos na nakakapagsalita. Pinutol nito ang sinasabi ng doktor. "Do everything to make my infamous wife back to her old self." Infamous na asawa? Opo, Ginoo. Lalong nadagdagan ang mga katanungan sa kanyang isip. Sino ka? Kayo? Finally, she managed to speak. Marahas na sinanghap ang narinig niya mula sa nurse, ngunit mas natuon ang kanyang pansin sa lalaking matiim na nakatingin sa kanya. Napaawang ang mga labi nito at gulat ang mga matang napatitig sa kanya. Maya-maya ay agad itong nakabawi. Pagkatapos ay inismiran siya. Ilan pang test ang ginawa sa kanya ng doktor at habang lumilipas ang bawat araw, bawat linggo, ay mabilis ang naging recovery niya. Inakala nila na may amnesia siya na hindi naman pinaniwalaan ni Leandro. Wala naman talaga dahil ibang tao siya at hindi ang pinaniniwalaan nito. Pilit niya ring itinatanong dito ang tungkol sa pag-iiba ng mukha niya, ngunit lalo itong nagagalit. Hawak nito ang braso niya habang kinakaladkad siya palabas ng ospital. She's definitely fine now. Pwede na siyang umuwi, ngunit ayaw siyang pakawalan ni Leandro. Mahigpit ang hawak nito sa braso niya at porsigidong iuwi siya sa bahay nito. "Hindi nga ako ang asawa mo!" She cried desperately as he scooped her and put in the front seat. Mabilis itong umikot upang makasakay sa kabila. "Ano ba? Ako si Valerie, hindi ang sinasabi niyo!" Tila bingi ito sa bawat hinaing niya. Buong biyahe ay patuloy siya sa pagsasabi na hindi siya ang asawang tinutukoy nito. "Tumigil ka na," he warned. Napasimangot siyang tumingin sa rear view mirror. Paano niya mapapatunayan ang sarili niya? Naiyak siya ng masilayan ng mukha. It wasn't her. It wasn't her face. Gusto niyang maibalik ang dating mukha, ngunit hindi iyon mangyayari. Hanggat sa tingin ni Leandro ay siya ang asawa nito. Ani ng doktor nang dalhin siya sa ospital ay wala siyang malay at halos sunog ang mukha. That she cannot believe. Inakala nilang siya si Calia Valiere, asawa ni Alejandro Zoren Valiere. Kaya inayos ng mga ito ang mukha niya na ayon sa mukha ni Mrs. Calia Valiere. "Please, pakinggan mo naman ako." Pagsusumamo niya, maninipis na linya ang labi niya at singkit ang mga kilay habang nakatutok sa kalsada. Tila ba nawawala na ito ng pasensya hanggang sa makarating sila sa tapat ng isang mansyon. Napilitan siyang bumaba ng sasakyan. Hawak siya nito sa palapulsuhan habang papasok sa loob. "Sabi niya hindi ako si Calia." Dinala siya nito sa isang silid. Padarang nitong isinara ang pinto at saka siya binitawan. Naninimbang ang tingin nito sa kanya. "Shut up! Ganyan ka na ba kadesperada?"
Nagpapanggap ka pang may amnesia? For goodness sake, Kalia, hindi ka na nahiya. She threw dogger looks at him. Hindi niya na alam ang gagawin. Ayaw nitong maniwala. Walang naniniwalang ibang tao siya. Higit sa lahat, ay napagkakamalan pa siyang hibang. She was about to shout at him again when suddenly the door opened. A handsome young boy appeared. Sa tingin niya ay 3 taong gulang pa lang ang bata. "Daddy!" Yumakap ang bata sa binti ni Leandro. Pagkatapos ay tumingin sa kanya nang may takot sa mga mata. Napaiwas siya ng tingin. "Why don't you give mommy a hug, baby? I thought you miss her." Nag-iba ang tono ni Leandro. Napalitan ng gentleness. Ang galit nito. Bumalik ang tingin niya sa bata sa sinabi ni Leandro. The kid pouted as he slowly come close to her. Nagbabantang tingin ang ibinaling ni Leandro sa kanya. Sa di malamang dahilan, yumakap ang bata sa kanyang mga tuhod. Umupo siya upang magka-level sila. At sa kanya ito niyakap. Tila napapaso namang bumitiw agad ang bata. "I'm sorry, mommy. I ruined your blouse." Tarantang bulalas nito at naiiyak na. Napatingin siya sa suot. "Wala naman na. Bakit ka iiyak? You don't do anything wrong." Somehow, magaan ang loob niya sa bata. Ramdam niya ang pagmamasid ni Leandro kaya mas lalo siyang nataranta nang tuluyang umiyak ang bata. "Sabi mo, hindi ka mahilig magyakapan kasi masisira kung mamahalin mong damit. I'm sorry, mommy." Niyakap niya ang bata at inalo. "Stop crying, baby." Pinatahimik siya nito hanggang sa makatulog ito sa kanyang mga bisig. Natuon ang pansin niya sa bata. Tila tuluyan niyang nalimutan sandali ang pagpupumilit ipahayag ang totoong pagkakakilanlan. Maingat na inilapag ni Leandro ang bata sa kama. Tahimik lang si Valerie. Habang nakamasid at umiisip ng paraan upang mapatunayan na hindi siya si Kalia. After he tucked Caleb in the bed, hinawakan nito ang dulo ng kanyang siko at kinaladkad palabas ng pinto. Dinala siya nito sa silid na pinagdalhan sa kanya kanina. "Look what you did! Dahil lang sa kaartehan mo, umiyak ang bata," he hissed while staring at her angrily. Pagod niya itong tiningnan. At ano? Pagpapaliwanag na naman siya na hindi siya ang babaeng yon? Tapos, hindi ito maniniwala? Kung ganon, ay mas kailangan niya ng makaisip ng ibang paraan para mapatunayan na hindi siya ang asawa nito. Walang patid na away lang kasi ang sa tingin niyang mangyayari kapag ipinilit niya pa. She need an evidence to prove her innocence. Hindi na lamang siya umimik bagkus ay tinalikuran niya na ito. Hinila nito ang braso niya, sanhi upang mapaharap siyang muli rito. "Don't you dare turn your back at me!" She looked at him as he continued staring darkly at her. Dumiin ang hawak nito sa braso niya. "Tinanggap ko noon ang panggagago mo sa akin para sa bata. Naulit yun at sinubukan mo pang tumakas." Sa bawat salita nito ay lalong dumidiin ang kamay nito sa kanyang balat. "Sasaktan ako. At ilang ulit ko bang sasabihin na hindi nga ako si Kalia? Ako si Valerie." Pilit siyang ipiniglas ang braso para makawala sa hawak nito. "You're lying again?" Lalong nagdilim ang anyo ni Leandro. Sa isang iglap ay naigapos siya nito sa pader. Ang isang kamay nito ay hawak ang magkabilang kamay niya, habang ang isa ay pilit tinatanggal ang suot niyang blusa. Namuo muli ang luha sa kanyang mga mata. Inatake nito ang kanyang labi sa isang marahas na halik, habang ang kamay ay malayang gumagala sa kanyang katawan. Waring sa pamamagitan niyon ay ibinubuhos ang galit at frustration. "Ito ang gusto mo, di ba? Ito ang hinahanap mo sa ibang lalaki. Then, I'll give it to you the hard." Mariing sabi niya habang inaalis ang butones ng jeans niya. "Leandro, please stop!" Lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Laking pasasalamat niya nang tumigil ito. He was stunned for a second. Maya-maya ay padarang siya nitong binitawan at agad lumabas ng kwarto. Napaupo siya sa sahig. Niyakap niya ang tuhod hanggang sa maubusan ng luhang iiiyak. Bakit ba ganito? Natakasan niya nga si Duke. Isang panganib na naman ang pumalit. Yakap niya ang sarili hanggang sa nakatulugan niya na ang pag-iyak. Tinanghali siya ng gising ng sumunod na araw. Inayos niya ang sarili. Mas pinili na lamang niyang magkulong sa silid. Ayaw niyang lumabas sa takot na baka nariyan si Leandro. Nagulat siya nang may kumatok sa pinto.
Ma'am, hindi ho ba kayo kakain? Tanghali na po. Si Leandro, nandyan pa ba? May takot niyang tanong. Wala po ma'am, umalis kagabi at hindi pa po umuwi. Napahinga siya ng maluwag dahil doon. Binuksan niya ang pinto at sumabay na sa katulong bumaba sa hapag. Pilit man siyang tumanggi, ay kumakalam na rin ang kanyang sikmura. Kailangan niya ng lakas para makahanap ng ebidensya upang mapatunayang hindi siya si Kalia at siya si Valerie Zarmina Sanrial. Pagkatapos kumain ay nagtungo siya sa garden upang magpahangin. Doon niya naubutan ang bata na umiiyak habang karga ng yaya. Lumapit siya sa mga ito. Anong nangyari? Pasensya na ho sa ingay ni Caleb, ma'am, pero hinahanap niya po sa Sir Leandro. Sanay po kasi na laging kalaro ang ama. Paliwanag ng yaya. Nakaramdam siya ng awa para sa bata. Kinuha niya si Caleb mula sa yaya. Nag-aalangan pa nga ang yaya ngunit wala ring nagawa nang sumama sa kanya ang bata. Hinagkan niya ito sa noo. Do you want to play, baby? Luhaan man ay tumango ang bata. Kung ganon, si mami muna ang kalaro mo ha. Baka busy si daddy pero uuwi rin yun. Malamig na simoy ng panghapong hangin ang sumalubong kay Valerie. Pagtapak sa pool area, she sat on the lounger chair. Ilang araw na siyang ganito. Walang ginawa kundi alagaan si Caleb o kaya ay maglibot sa buong mansyon. Heavy corded ang buong villa kaya hindi siya makalabas. Ang mga linya ng telepono sa bahay ay putol sa hindi niya maunawa ang dahilan. Isa pa, sino nga bang tatawagan niya? Simula na mawalan siya ng magulang ay wala na siyang malalapitan. Even her relatives betrayed her. Kahit ang nag-iisa niyang kaibigan na si Lori ay umiwas sa kanya nang malamang mahirap na siya. Ilang araw na rin hindi umuuwi si Leandro kaya naman sa kanya lagi ang takbo ng bata. Maigi na rin naman yun kahit papaano. Nalilibang siya but she can't let the kid to be attached to her knowing that she's not his real mother. Malakas na iyak ni Caleb ang nakapagpatayo sa kanya. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto niya at nakita niya itong nakaupo sa carpeted floor na walang katapusan na umiiyak. Mami! Palahaw nito. Kinarga niya ito at marahang hinaplos ang likod. Shh! It's okay, I'm here. Pumihit siya upang lumabas na, sana. Ngunit ang madilim na anyo ni Leandro ang sumalubong sa kanya. He's leaning on the door frame. It's been days at naroon pa rin sa kanya ang takot kay Leandro. He is extremely dangerous with his lean and broad body. His serious face is intimidating at sa tingin niya nga ay hindi ito marunong gumiti. Makapal ang mga kilay nito at ang manipis at mapulang labi ay palaging nakatiim. She lowered her gaze. Humigpit ang pagkakakarga niya kay Caleb. Humihikbi-hikbi pa rin ang bata habang nakayakap ang maliliit na braso sa kanyang leeg at nakapatong ang ulo sa kanyang balikat. Excuse me? Nauutal niyang sabi habang ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi na rin ito tinatanggal ang lantarang pagtitig sa kanya. Hindi niya maintindihan sa kung bakit galit na galit ito sa tunay na asawa pero hindi niya na naman dapat pa iyong problemahin. Nang sa wakas ay tumabi ito, mabilis siyang dumaan at nagtungo sa playroom karga ang bata. But to her dismay, he followed. Mami, laro! Tumahan na si Caleb kaya naman inilapag niya ito at inabutan ng mga laruan. Mapagmatsyag si Leandro sa bawat kilos niya, hindi tuloy siya mapakali at wari bang sinisilihan ng puwet sa kinauupuan. Tanging ingay lang ni Caleb ang namumutawi sa silid. Maya-maya ay sumulpot ng katulong. Sir, may bisita ho sa labas. Doc daw po ang pangalan at inaasahan niyo raw po ang pagdating niya. Sa narinig ay nabitawan niya ang laruan. Nanlalaki ang mga matang nilingon niya si Leandro. He stared back at her and his expression never changed, dark and angry. Lumapit ito sa kanya. She panicked when he held her arm. Naku, natatakot ka ba para sa sarili mo o para sa maniligaw mo? Magulo na ang isipan niya habang pilit na pumipiglas. Bitawan mo ko, parang awa mo na. Bakit hindi mo harapin na bisita? May diin ang bawat bigkas nito. Sunod-sunod siyang umiling. Ayoko! Hindi maaari. Wala siyang nagawa na buhatin siya nito. Leandro put her down when they reached the living room. She lowered her head. Itinakip niya sa mukha ang mahabang buhok. Wala siyang pakialam kahit na napapalingon na ang ilang katulong sa inaasta niya. Wala siyang pakialam kahit na isipin nilang siya'y nahihibang. She just wanted to leave this situation fast.
Bumagsak ang mga luha niya nang tumayo si Duke at lumapit sa kanila. Mr. Valiere, it's nice to finally meet you. Bati ni Duke na natili siyang nakatayo habang nakatungo. Inayos ni Leandro ang buhok niya, pagkatapos ay hinawakan sa baywang at iniharap sa panauhin. This is Kalia, my wife. Do you know her perhaps? Pumikit siya ng mariin. Patuloy na tinatambol ang kanyang dibdib. Of course! Halos araw-araw ko siyang nakikita. Minsan ay sa magazine, dyaryo, telebisyon o sa billboard at talaga namang kahanga-hanga ang kanyang ganda. Finally, I met her in person and it's a pleasure to meet the both of you. May galak nitong saad. Unti-unting iminulat niya ang mga mata nang mapagtantong hindi siya nito nakikilala bilang Valerie. Niyaya ni Leandro si Duke na maupo. Nakasunod lang siya sa bawat galaw ni Leandro. Hindi pa rin kasi siya nito binibitawan. Ilang sandali ay hinatiran sila ng merienda. Agad niya namang dinampot ang isang basong juice at pinangalahatian iyon. Pwede bang magtanong? If you don't mind, sino si Valerie? Nasamid siya sa pagkakataong iyon. Sumeryoso si Duke, ngunit agad ding nagpalitan ng tawa. My cousin, she's in heaven now, together with her family. Hindi pa siya patay. And then, realization hit her. It is way obvious from the very start. They switched their identity. Bilang isang commoner, ay sino nga namang maghahanap sa kanya? And Kalia is a damn socialite. Ngayon, ay malinaw na sa kanya ang lahat. All along Duke knew that she's dead, when the truth is, she's not. Anito ay abo na lamang ang naabutan nila. Ang bracelet na suot niya na nasa tabi, ang nagsilbi nilang patunay na siya nga iyon. She's pretty sure na hindi siya yon. At kung tama ang hinala niya, ang labing natagpuan ni Duke ay ang tunay na Kalia. Nagkulong siya sa kwarto matapos marinig iyon mula kay Duke. Gabi na at narinig niya na rin kanina pa na nakaalis na ito, lulad ng sariling kotse. She didn't know what the two discussed about after she left. Nangangamba siya para sa sariling kaligtasan. Paano kung matulasan ni Duke na hindi siya si Kalia at siya ang tunay na Valerie? Mas lalo siyang manganganib at baka sa pagkakataong iyon ay magtagumpay na si Duke at ang pamilya nito sa balak. Ang hirap isiping ito lang ang tanging niyang option. Sa ngayon, pretending to be Mrs. Kalia Valiere, it will be hard for her. But for her safety, she will pretend to be Leandro's wife. Hindi niya alam kung hanggang kailan, pero iyon ang tanging paraan para manatiling ligtas. Ang padarang na pagbubukas ng pinto ang nakapagpabalik ng kanyang wisyo. Napakapit siya na mahigpit sa may dulo ng katre kung saan siya nakaupo. Galit na dinuro siya ni Leandro. You were saying that you're Valerie, and I'm a fool to even slightly believe you because you're weird. Mga aksyon? Maldita ka? She clutched her fingers as she avoided his intense stare. Heto na naman, bumalik ang takot sa kanyang dibdib. She can't even take his stare. Masyado iyong nakakapasok at nakakakaba. Are you happy now? Ilang beses mo na akong pinagbukang tanga, Kalia. I'm sorry. Hinging paumanhin niya sa mababang tinig. Hindi sapat ang sorry sa mga ginawa mo. You're a cunning bitch. I had enough. Let's file an annulment just like how you wanted a long time ago. Hindi siya makasagot sa bawat paratang nito. If he will file an annulment, that means malaya na siya? Ano? Ayaw mo na? Dahil kapag hiniwalayan kita ay mawawalan ka ng pera. Bakit nga ba hindi ko yung naisip, Kalia? Kalia Janice Madrial will be poor as rat again. Mami! Sulpat ni Caleb sa likod ni Leandro. Tumakbo ito sa direksyon ni Valerie at yumakap sa dalaga. Gusto ko dito matulog, Mami. Lumambot ang puso niya para sa bata. He was just a 2-year-old kid. Too early to lose his mother. Hindi niya mapigilang maawa. Nag-angat siya ng tingin kay Leandro. Naninimbang at mapang-akusa ang tingin nito pabalik. Ano bang ginawa ni Kalia at bakit magulo ang pamilya nila? Bumitiw si Caleb at nagtungo sa ama upang hilahin sa kamay, papalapit sa kama. Sabay na tayo matulog, Mami. Daddy, please. She bit her lower lip. Maaring katabi niya si Caleb pero si Leandro sa isang kama.
hindi niya yata kakayanin. Nagsimulang magpanik ang kanyang sistema. Ngunit sa huli ay wala siyang nagawa dahil kapwa sila sunod-sunuran sa anak. She didn't want to upset the kid. Labis na nga yata siyang napamahal sa bata, but she is not his mother para magkaganon dahil patay na si Kalia. Weeks passed na ganoon pa rin sila. Kapag nariyan ang bata ay tahimik si Leandro at kapag naman wala ito ay katakot-takot na masasakit na salita ang sinasabi nito sa kanya. Unti-unti na nga siyang nasasanay. Alam niyang hindi dapat iyon itolerate pero ayaw niya ng away. Kahit papaano kasi ay ligtas siya sa mansyon. Ayan, inihagis ni Leandro ang maruruming damit sa kandungan niya. Tinanghali siya ng gising at inakusahan na naman itong nagbubuhay Reyna. Kahit ang totoo ay hirap siyang makatulog kagabi kaya nagkaganoon. Pinulot niya ang mga nalaglag na hinagis nito at nagtungo sa laundry area. It Caleb's clothes. Noong isang araw nga ay pinaglinis naman siya nito ng buong bahay at kahapon ay ang bakura naman. She wouldn't mind doing the household chores at kahit ano pang ipagawa nito susundin niya na lamang. If he wants her to suffer, then she will suffer the way he wanted. She will endure it for the meantime. Wala si Caleb nang magising siya. Ani ng katulong ay ipinasyal daw kaya wala siyang mapagkaabalahan. Then Leandro came, knocked at her endlessly. Matapos ang gawain ay napagpasyahan niyang umakyat sa silid, only to find a maid removing fancy bags and dresses on her closet. Nagulat ito nang makita siya. Ma'am, kasi po pinapatanggal ni Sir Leandro ang mga mamahaling gamit sa kwarto niyo. Sambit nito kahit hindi niya naman tinatanong. May takot sa mga mata nito at hindi niya maiwasang mainis. Is Kalia that scary? Lahat ilag sa kanya? Mabuti na nga lang at napaamo niya agad si Caleb. Kahit papaano ay may karamay siya. Okay lang. Aniya at tinulungan na rin ito sa ginagawa kahit pilit itong tumatanggi. Nang maggabi na ay wala pa rin si Caleb. She started missing him. Wala naman siyang mapagtatanungan. 9:00 nang bumaba siya para sa hapunan. Pinatapos niya muna ang lahat bago siya bumaba. Nang madaan sa living room ay laking gulat niya nang makita si Leandro. Nakaupo ito sa pang-isahang sofa. Sa harap nito ay may isang magandang babae. Napatigil ang mga ito sa pag-uusap nang mapansin siya. Napayuko naman siya at nagtuloy sa kusina. She shouldn't meddle with them. Ngunit hindi niya maiwasang mapaisip. Lumipas ang mga araw at napapadalas ang pagpunta ng magandang babae na nagngangalang Gia sa mansyon. Tulad ngayon, nasa study room ito at si Leandro. She didn't know what are they discussing about, but she knew it. It wasn't just business. Itinukod niya ang mga kamay sa railings ng balkonahe at huminga ng malalim. Ang mainit na sikat ng araw ay dumapo sa kanyang mukha. Napangiti siya nang yakapin ng maliliit na braso ang kanyang mga binti. Sleep lang ako saglit. Pagising ko wala ka na agad, Mommy. Hinaing ng bata. Humarap siya at nakitang nakanguso na ang bata at namumula ang malulusog na pisngi. Ang cute mo talaga. Ani at pinanggigilan ito. Nagtatawanan sila ng sumulpot si Leandro. Nasa likod nito si Gia, wearing a body-hugging red dress. Caleb, come here, we'll go somewhere. Anyaya ni Leandro sa anak. Sunod-sunod na umiling ang bata. Ayaw. Pinitiwan niya ang bata at nginitian. Go ahead, baby. No! Sa pagkakataong iyon ay lumapit na si Gia at kinarga ang bata. Caleb refused and cried loudly. Agad na inalo naman ni Leandro ang anak. Wala siyang magawa kundi pagmasdan ng mga ito. She felt her chest tightening. May lungkot sa mga matang iniwas niya ang tingin at tinarikuran na lamang ito. Nabigla siya ng pag-alis nila Leandro ay siyang pagdating ng isang ginang. Sinalubong siya nito ng isang sampal. May gana ka pang bumalik? Napahawak siya sa pisngi nang may takot sa mga mata. Sino po kayo? Isang sampal muli ang pinakawalan nito sa kabilang pisngi niya. Ayan, nang magising ka, ang kapal na mukha mong bumalik sa buhay ng anak ko. Lumayas ka. Anito at nagsimulang kalad ka rin siya palabas. Wala naman siyang magawa kundi magpatianod sa pagkakalakad ng ginang. Saglit lang po. You caused so much trouble in this family. I had enough with your lies, Kalia. Lalayas ka ngayon?
at hindi na babalik pa? Or, do you want me to put you in jail? Padarang na binitiwan siya nito at sa sobrang takot niya, tinulak siya nito dahilan para matumba siya sa lupa. Nangingilit ang mga luha sa kanyang pisngi. Ma'am Liana, kabilin-bilinan po ni Sir Leandro na wag siyang hahayaang makalabas, sulpot ng mayordoma. At bakit hindi pa palalayasin ng babaeng ito? Kung mananatili siya sa mansyon, ay baka gulo na naman ang idulot ng babaeng yan. Sabat ng ginang. Parang awa niyo na po ma'am, sisisantehin kami ni Sir Leandro kapag umalis siya. Katwiran pa ng mayordoma, pagkatapos ay inalalayan siyang tumayo. Umismid naman ang ginang. Bueno, may tiwala ako sa anak ko. There must be a reason why he kept you. He must be finding an evidence for you to rot in jail. Ilang masasakit na salita pa ang sinumbat nito sa kanya bago tuluyang umalis. Nanghihinang napaupo siya sa sahig ng banyo. Wala na nga yata siyang kawala sa mga panganib. Si Dukman o ang mga Valiere, wala siyang kawala. Nanghihinang napaupo siya sa sahig ng banyo. Wala na nga yata siyang kawala sa mga panganib. Si Dukman o ang mga Valiere. Diba sabi ko sa'yo, bawal kang lumabas ng bahay. Asik ni Leandro sa kanya. Ako, nag-volunteer ako. I'm sorry. He noticed the lunchbox she was holding. Bumalik ang masamang tingin nito sa kanya. Oh, you're doing that stunt again? Acting nice at first, pagkatapos mananaksak patalikod. Don't you have any tactics on your mind? Kasi nagawa mo na ito. You succeeded, yes. But I am not that stupid enough to fall for that stunt again. I'm warning you. You'll face the depths of impyerno kapag pinagtaksilan mo ulit ang anak ko. Let's not fight over this. Uuwi na ako kung yun ang gusto mong mangyari. She trailed off. Valerie couldn't talk back anymore. Napaka-agresibo nito. Even now that she is trying to be a good wife. May masasabi at masasabi pa rin ito. Ilang oras lamang magmula nang magtungo siya sa opisina nito upang ibigay ang mahalagang dokumentong naiwan sa bahay. Hindi siya ang inatasan, but she insisted. She also brought him lunch, which she put effort, and here he is, being mad at her again. No, stay there. Anito at tinuro ang sofa sa malapit. Sisiguraduhin ko, hindi ka makakatakas. Uuwi na tayo kapag tapos na ako. For goodness sake, kung tatakas man siya ay dapat nagawa na niya kanina habang papunta siya sa opisina nito. Imbes na magpaliwanag ay itinikom niya na lamang muli ang bibig. Lumapit siya rito at ipinatong ang mga dala sa mesa nito pagkatapos ay tahimik siyang nagtungo at naupo sa sofa. Ibinaling niya ang tingin sa sahig nang maramdaman pa rin ang titig nito. Mukhang sa tingin niya ay hindi na dapat niya ito ginawa. Wala siyang ginawa sa susunod na mga oras kundi ang maupo. Igala ang tingin sa paligid at pagmasdan si Leandro ng patago hanggang sa pumasok ang sekretarya nito. Sir, you have a meeting with Mrs. Ramirez by 5 and she's at the lobby right now. 30:30 pa lang. Puna ni Leandro. Never mind. Sabihin mo sa kanya na pupuntahan ko siya saglit. Magalang nang umiti sa kanya ang sekretarya bago tuluyang lumabas. Inayos ni Leandro ang mesa pagkatapos ay ambang lalabas nang. Lalampasan na siya ay tumigil ito. Wait here. Utos niya. Tumango siya bilang tugon and he got to go. Napabuntong hininga siya. It seems like she'll be wasting her time sitting again. Tuluyan siyang naburyo. Kaya naman napagpasyahan niyang magpahangin sa rooftop. Sakto namang papalubog na ang araw, kaya't napangiti siya. Watching the sunsets made her calm. Tila ba ang paglubog nito ay simbolo upang magpahinga siya at babangon muli. Kinabukasan para sa bagong laban. Kailanman ay hindi niya naisip na hahantong sa ganito ang lahat. Tunay ngang mapaglaro ang tadhana. Who would have thought that once a sweet little girl will encounter this situation? She was carefree in her teenage days, but didn't cross the line. She stayed there until the sky gets dark. Kung hindi pa nilamok, ay hindi mapapagpasyahang babalik sa opisina ni Leandro, ngunit laking gulat niya nang sarado ang pinto sa rooftop at hindi mabuksan. It was locked outside. May tao ba dyan? Tulong! May tao pa dito! She shouted to call attentions of anyone. Ilang ulit pa siyang sumigaw, ngunit walang saklolong dumating.
Kinalkal niya ang maliit na bag na dala ngunit nang mapagtantong wala nga pala siyang cellphone, ay ibinaba niya iyon at naupo sa sementadong palapag. Muli, natagpuan niya ang kanyang sarili na walang magawa hanggang sa magbadya ang langit at tuluyang pumatak ang ulan. She smiled bitterly then tore off her gaze on the night sky. When thunderstorm strikes, napatakbo siya sa may pinto at kinatok iyon ng paulit-ulit. "Tulungan niyo ako!" Niyakap niya ang sarili. Nilalamig na siya dahil basang-basa na ng ulan. Leandro told her to wait in his office. Baka inakala nitong nauna na siyang umuwi. Napaiyak siya sa sitwasyon. Tulad ng dati, nag-iisa siya at walang karamay. Tuluyan na siyang nawala ng pag-asang may tutulong sa kanya. Nang pabalyang bumukas ang pinto, only to see Leandro with his usual mud expression. He's also soaking wet because of the rain. She stood and ran towards him. Hindi niya napagtanto sa sarili kung bakit niya ito niyakap. He was stunned for a moment. Huli na nang ma-realize niya ang ginawa. Bumitiw siya at nahihiyang pinunasan ang mukha gamit ang mga kamay. "Sorry, sinumay ko ang utos mo," aniya sa nanginginig na tinig. "Umuwi na tayo." Dinampot nito ang sling bag niya sa baba, then he placed his arms on the small of her back and guided her. Nangihinang binaybay ni Valerie ang tila walang katapusang pasilyo sa ospital na iyon. 2:00 na ng madaling araw at nawalan siya ng lakas sa isang party na dinilohan niya nang makatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero na nagsasabing na aksidente ang kanyang mga magulang. Ang masama pa, dead on arrival. All of a sudden, they're gone. Sa isang iglap, gumuho ang mundo niya. Tears rolled down her cheek again. Paano na siya? Napaupo siya sa bakanting silya sa waiting room. Doon, ibinuhos niyang muli ang mga luhang tila hindi nauubos. Suddenly, someone lent her a handkerchief. Tumunghay siya upang mapagsino ito. She first met his gaze. It was a man with brooding brown eyes. Kabaliktaran ng maamo ang mukha nito. Para bang hindi ito marunong ngumiti. But to her surprise, he smiled at her. "Take this. I hope you'll be fine," sabi ng kanyang mainit na barito ng boses. Tuluyan siyang nagising. Isang panaginip na totoong nangyari. She was stunned. The man with the handkerchief was Leandro. How could she forget his smile? And then she realized, first time nilang magkita. Bumangon siya at niyakap ang sarili. Maya-maya ay napagpasyahan niyang magtungo sa kusina para uminom ng tubig. Nakita niyang bukas pa ang maliit na ilaw sa may island counter. Sa kanya napansin ang nakatalikod na bulto. It was Leandro. Gustuhin man niyang bumalik ngunit tila nanunuyo ang lalamunan niya. She needs water. Marahan siyang nagpatuloy. She poured water on the glass. Hindi niya na ito binalingan dahil kinakabahan siya kapag natutuon ang pansin niya rito. Agad niyang ininom ang tubig. Matapos hugasan ang pinag-inuman, ay napagpasyahan niyang bumalik muli sa silid. Ngunit nang pumihit siya paharap, ay naroon na si Leandro. Halos atakihin siya sa puso dahil sa gulat. "Tell me, did you ever feel guilty leaving us behind?" Sa tono nito ay halatang nakainom ito, which added to her nervousness. Wala siyang masabi sa pagkakataong iyon. It's not her. He is talking. It's always Kalia. Namayani ang katahimikan sa paligid. Hindi niya ito matingnan ng tuwid dahil pinagmamasdan siya nito until she broke the silence. "Matulog ka na. Kung hindi mo kaya maglakad ng tuwid ay ihahatid kita sa silid mo." She didn't know where she got the courage to say that. Ngumisi siya sa kahinawakan ng baba niya at inangat ang mukha niya. "Matagal ko na itong napapansin. Your eyes, they're different. And I know every inch of you, Kalia. But this one in front of me seems unfamiliar." Her eyes widened. Napapansin ito. He has a hunch that she's a different person. Hindi niya alam kung dahil lang ba iyon sa kalasingan, kaya ganoon ang sinasabi nito. Nanginginig ang mga kamay na iwinakli niya ang pagkakahawak nito sa kanya. Pagkatapos ay iniyakap ang braso sa bewang nito upang alalayan. He was indeed drunk dahil matapos niyang akayin ito patungo sa sariling silid, ay bumuksak kaagad ito sa kama at natulog, murmuring how cruel Kalia is. A special day came. It's Caleb's birthday. A huge birthday party for him was held in the mansion. Abala siya sa pag-aasikaso sa bata.
He's happy while playing with the other kids. Nang may tangkang lalapit sa kanya ay lumapit siya sa anak at akmang pinupunasan ng pawis nito sa muka. Kanina pa siya ganoon? Iniiwasan ng bawat lalapit. Lahat ng naroon sa party ay estranghero para sa kanya. She didn't belong to them. Hindi siya si Kalia. Ma'am, ako na ho kay Caleb. Hinahanap kayo ni Sir sa loob. Kararating lang ni Madam Liana. Ang ina ni Leandro? Tangi niyang naisambit at naalala ang una nilang pagkikita. Bago pa man siya tumalikod at umalis ay may humaklit na sa braso niya. There you are. Her eyes widened a fraction when she saw Leandro's mother. Lumapit ito at itinapat pa ang bibig sa tenga niya. I will not let you ruin my son this time. Gagawin ko ang lahat para ilabas ang baho mo at nang makulong ka. She looked at her pleadingly. Ma'am, pakinggan niyo ho ako. May kailangan kayong malaman. Natatakot man ay kailangan niyang tatagan ng loob. She needs to face her fears, the truth. Sa pagkakataong iyon ay aamin na siya. Walang ano-ano ay hinila niya ang ginang. Shh! Patungo sa walang taong parte ng mansyon. Masama at mapang-akusahan tingin nito sa kanya. Bumaba ka. Maniwala po kayo. Magsasabi ako ng totoo. Aamin na ako. Natahimik ito at seryosong tumingin sa kanya. Kung mapatunayan niyong ako si Kalia ay kusa kong isusuko ang aking sarili sa mga tulad ng gusto niyo. Hindi na ako magpapakita pa kahit sa bata. Saan niya? Hindi ako si Kalia. Ako po si Valerie Zarmina Sanreal. My parents died because of a car accident and my uncle got all my inheritance. Pinalayas ako sa sarili naming mansyon pagkatapos ay tinangkang patayin. That's how I got into that same road with Kalia. Hinarang ko ang aking sarili sa gitna ng kalsada, umaasang tumigil ang sasakyan at tulungan ako. Pero bumilis ang takbo nun. Paggising ko ay ganito na ang mukha ko. They thought I am Kalia and Valerie is dead. When truth is, I am Valerie and the one who's dead is Kalia, your son's wife. Paliwanag niya. Natatawang sabi ni Liana. At inaasahan mong maniniwala ako? Kaya kong mapatunayang hindi ako si Kalia. Ma'am, tulungan mo akong magpa-DNA test. Kami ni Caleb. Kapag nagsinungaling ako ay gawin niyo na ang lahat. Kahit patayin niyo pa ako. She said desperately. Hindi niya alam kung paano niya ito napapayag. Nababanaag ang pagtataka sa mukha ng ginang. Sa isip nito ay, tama nga ang sumbong ng mga katulong. Iba ang mga ikinikilos at sinasabi ni Kalia. Ngunit hindi siya maaring magpaniwala dito dahil baka umaakto lamang ito. Labis nang nasakta ng anak niya sa panluloko nito at ayaw niyang maulit pa iyon. She will make sure that Kalia will leave her son alone. Kaya naman sa huli ay pumayag siya sa kahibangang nais ni Kalia nang may namumuong plano sa isipan. Of course, the DNA will be positive and she will get that opportunity to tell that Kalia needs medical treatment. Kung hindi man niya ito madala sa kulungan, ay nariyan ang mental health facility. Keep this as a secret between us for now. And if I found out that you're lying and this is one of your freaking tricks, palalayasin kita at sisiguraduhin kong populutin ka sa putik. Caleb and Valerie secretly took a DNA test with the help of Leandro's mother. Liana has still doubts for her, which she understood. Masamang babae si Kalia. Nagtaksil at nagpabuntis ito sa ibang lalaki. Napakasakit nun para kay Leandro. Kaya naman naiintindihan niya na kung bakit ganun ito. She knows that he has a good heart. Nakikita niyang mahal na mahal ni Leandro si Caleb kahit na hindi nito kadugo ang bata. I look deeply on the is. Tugma ang kwento mo na naroon nga si Valerie Sanreal. Hindi makapaniwalang saad ng ginang. May pag-asa sa mga matang nakatingin siya sa bawat galaw nito. Inilahad nito ang isang brown envelope sa mesa. Nang lumabas ang resulta, ay agad siyang sinundo nito siya sa mansyon. Buksan mo. Dali-daling binuksan niya ang envelope at agad binasa ang dokumento. Only to see na negative ang result ng DNA test nila. She expected it pero hindi pa rin niya maiwasang matuwa. Nalaman ko na ang bangkay na inakala nilang ikaw ay nasa sementeryo kung saan nakaburol ang mga magulang mo. I have it checked too, and for the record, tama ka, patay na si Kalia. Ang scheming witch na yun? Hindi ko alam kung matutuwa akong patay na siya. She should have suffered more. Pinagmasdan nito ang reaksyon niya.
Ang statement pa ng pinsan mong si Doc San Real ay wala ka raw sa tamang pag-iisip kaya iniharang ang sarili sa kalsada at nagpakamatay. Umiling siya. Hindi yun totoo. Tinangka nila akong patayin para tuluyang maangkin ang mga ari-arian ng aking mga magulang. Nakitaan niya ng awa ang mukha ng ginang. They mistook you for Kalia. I'm sorry for what I did last time, Iha. Naiintindihan ko po. Matapos ang sandaling pag-uusap ay inihatid siya nito agad sa mansyon na pagkasunduan din nilang isiwalat kay Leandro ang totoo. You believe her tricks, Mama? Hindi mapigilang bulalas ni Leandro. Ang ginang ay patuloy na nagpapaliwanag habang siya ay sinusubukan na ring magsalita. Totoo ang sinasabi. Shut up! Baling nito sa kanya. Napaatras si Valerie. His rage is growing at anumang oras ay sasabog siya para sa galit sa kanya. Akala nito, napaniwala niya ang ginang sa kanyang mga kalokohan. Nanginginig na inabot niya rito ang DNA result. She can stay silent and scared forever by him. Iyan ang DNA namin ng anak ni Kalia. Negative ang resulta. Nalaki ang mata niya nang pilasin iyon ni Leandro. Iho, calm down. Alo ng ina nito. Mama, umalis ka na. Haharapin natin ang bagay na ito. Pero iho. Umikit ito ng mariin. Ma, please. Leandro's voice thundered. Walang nagawa ang ginang at umalis. Sa malakulog na boses ni Leandro, ay lalo siyang nangamba para sa sarili. Sarado na talaga ang utak nito. Hanggat nasa kanya ang mukhang ito, ay walang mangyayari. Yes, she tried to pretend that she's Kalia, pero hindi niya iyon matagalan. Mabubuking at mabubuking rin siya kaya heto na. Inaamin niya na ang totoo na sa una pa lang naman ay ang pakay niya. Maniwala ka naman. Ayun na ang pruweba oh. Yes, naawa siya kay Leandro. Naawa siya na naging ganoon ito dahil sa yumaong asawa. Pero masigit na nakakaawa ang kalagayan niya kung magpapatuloy ang sitwasyong ito. Paano kita paniniwalaan? Gayong sa simula pa lang? Sa simula pa lang ay manloloko ka na. Iba't ibang emosyon ang kayang naramdaman. Napaupo siya sa sahig dahil sa pagtulak nito. He's breathing heavily, eyes full of rage, even his hands are balled into fist. Bumabakat rin ang mga litid nito sa leeg. Hindi ko na alam ang gagawin sa'yo. Sinabi ko nang hindi ako si Kalia. Hindi ako ang asawa mong manloloko dahil patay na siya. They accidentally switched our identity, she cried. Walang ibang patunay na siya nga si Valerie dahil siya ang pinakamalapit sa sumabog na kotse habang si Kalia ay nasa loob mismo at abo na bago pa makita. Patay ang isa at ang isa ay buhay. Inakala nilang si Kalia ang humihinga pa at siya ang patay na. It is a miracle in disguise. Dahil kung mas maagang nalaman nila Doc na buhay pa siya, baka ngayon ay wala na rin siya sa mundong ito. Bigla nang ikinagulat ang pamumuo ng luha sa mga mata ni Leandro. Napaawang ang kanyang mga labi. She is stunned seeing him broke into tears with different emotions in his eyes. He'll look away. Dahan-dahan itong lumuhod sa harapan niya na nagpabilis ng tibok ng puso niya. I let you cheated on me. Go ahead. Waldasin mo ang pera ko. Wala akong pakialam. Just don't leave me. She didn't know where she got the strength to hug him. Somehow, she felt his sadness. Sa nakikita niya rito, parang takot itong maiwan. Hindi niya tuloy maiwasang maawa. Nakikita niya ang sarili dito. Noong mga panahong binawian ng buhay ang kanyang mga magulang, ay ganoon rin siya. Inaabot sila ng emosyon. Natagpuan ni Valerie ang sarili sa kanyang mga bisig na unti-unting natutunaw sa matinding halik nito. In a swift move, he unzipped her dress. Kusa iyong nahulog sa sahig. She shivered as a gust of cold air touched her naked skin. Kusang gumagala ang mga kamay nito sa masaselang bahagi ng kanyang katawan. And just a snap, they're both naked. He's on top of her, giving her so much pleasure. Hindi niya mapigilang madala sa bawat init na ibinibigay nito. Masyado siyang nagpadala sa init, kaya naman nang ipasok nito ang pagkalalaki sa kanya, ay napaawang ang kanyang bibig sa gulat. The pleasure she's feeling is no longer there, bagkus ay napalitan iyon ng sakit. Leandro also stopped on track upon realizing that he took her virginity. She is still a fucking virgin. Nang mabalik sa huwisyo,
ay may pag-iingat na inalis nito ang sarili sa kanyang ibabaw. Nakatayo ito sa harapan niya na may pagkataranta at hubad pa rin. Sino? Sino ka? Pinamulahan si Valerie nang pisngi nang ma-realize ang nangyari. Now, he knew that she is not his wife. Nahihiyang inangat niya ang kumot at pinalot sa sarili bago maupo. I told you, I'm not your wife. They mistook me for her identity when we got rescued. Akala nila ako ang patay at si Kalia, ang asawa mo ang buhay. Kaya nang ayusin nila ang mukha ko ay nakaayon sa mukha ni Kalia. Paliwanag niya. Nanatili siyang nakatingin sa sahig habang hinihintay ang marahas nitong reaksyon, but to her surprise, he kept silent. Ilang minutong katahimikan ang namayani sa paligid. Hindi niya na matagalan ang katahimikan kaya nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. I'm Valerie Zermina Sanrial. I was desperate for the help that night, kaya nasangkot ako sa aksidente. Dahil sadya kong iniharang ang aking sarili sa kotseng sakay ang asawa mo. Desperado para sa tulong, sa wakas nagsalita siya. Tangka akong papatayin ng pinsan kong si Duke para makuha nila ang ipinamana sa akin ng aking mga magulang. Tumakas ako at nagtatatakbo sa gubat hanggang sa mapadpad sa kalsada. At iyon na nga, nagising na lang ako na iba na ang mukha, ang pangalan at ang pagkatao ko. Pagkatapos siyang magpaliwanag ay mababanaag pa rin ang kalituhan kay Leandro. Maya-maya ay mabilis itong lumabas sa silid. She felt her heart sad with his reaction. Pero ano ang inaasahan niya? Siya ay isang ganap na estranghero. Dapat kang kumonsulta sa isang abogada, iha? Suhestyon ng ina ni Leandro. Simula nang malaman nito ang totoo, ay naging mabait ito sa kanya. Iyon nga po ang bala ko. Ang kaso, ibang-iba ang hitsura ko. Hindi sila maniniwala na ako si Valerie. Madalas itong bumisita. Anito ay maaari naman siyang manatili sa mansyon o sa ibang bahay nila sa ibang lugar. Bayad man lang sa pang-aalipusta't sakit na dinanas niya, but she refused. You want your face back? I can help you. May kaibigan akong plastic surgeon. Lumiwanag ang mukha niya. Talaga po? Of course. Bukas na bukas din ay sasamahan kita sa kanya. Don't worry about the money. I will lend you. Maraming salamat po. Babayaran ko rin kapag nabawi ko na ang lahat ng pera sa akin. Humahangos na lumapit si Caleb sa kanya at nagpakarga. Nangingiti namang nagmamasid ang ginang. I am really mad when I found out that Caleb's father is not my son. Mabait si Kalia noon. Kaya siyang napili ko para kay Leandro. Hindi ko naman lubos maisip na nasa loob pala ang kulo ng babaeng yun. Himutok pa nito. She kissed her cheek. Mabait po siyang bata at malambing. Siya ang nagdilibang sa akin ng mga oras na pinaniniwalaan ng lahat na ako si Kalia. Leandro's mother glanced at her back. Ilang saglit lang ay bumalik ang tingin nito sa kanya. Pagpasensyahan mo na ang anak ko kung may nagawa siyang mali sa'yo. He's just so stubborn and dependent to his wife. Si Kalia kasi ang nasa tabi niya noong mga panahong nagkakalabuan kami ng papa niya. I'm glad that he's awakened now. Nagising rin sa wakas ang batang yun at ibinaling ang pagtingin sa iba. Nagulat siya sa sinabi ng ginang. Parang noong nakaraan lang, nagmamakaawa itong wag-iwan ni Kalia. Ang bilis naman. Naiintindihan ko po siya. Hindi ako nagtanim ng galit dahil alam ko namang naging malupit ang asawa niya sa kanya at napagbuntunan lang ako ng galit dahil sa maling akala. Nagtagal pa ng ilang oras ang ginang matapos ay nagpaalam na rin. Pinakain niya muna si Caleb ng hapunan. Pagkatapos ay nilinisan. She stuck him to bed afterwards. Then, she went to her room and took a bath. Pagkabihis, ay bumalik siya sa kwarto ni Caleb para dun matulog. It will be her last night there. Bukas ay haharapin niya na ang sariling problema. Marahan niyang hinaplos ang mukha ng bata, pagkatapos ay hinagkan sa noo. She'll probably miss them. It's saddening. Kapag umalis na siya sa mansyon na ito at kapag naibalik na ang dati niyang mukha, ay tiyak na hindi na siya nito makikilala. Nalulungkot din siya para sa sarili at maging para sa bata dahil tuluyan na itong mawawala ng ina. She's willing to be, if Leandro will permit. Total, ay hindi naman ito biological father ng bata. Maaari niya itong ampunin. Ngunit sinong niloko niya?
For sure, he will refuse. She's a stranger at hindi ganoon kadali makuha ang tiwala ni Leandro. Natawa siya sa isipin. Dumb. Ilang taon pa lang siya? 23? Hindi pa nagkakaroon ng nobyo tapos magkakaanak? She chuckled. Bakit hindi? She shrugged her thoughts away. Saka niyakap ng mahigpit si Caleb at nakatulog. Umaabot sa tenga ang mga tawa ni Caleb. Napangiti si Valerie. She treasured that kid so much and it breaks her heart that she's leaving him for good. Nakaupo siya sa dulo ng kama, hawak ang isang salamin. She's ready to live. Hindi habang buhay ay kailangan niyang magtago. Kailangan niyang isiwalat ang kasamaan ng sariling kamag-anak. Babawiin niya ang pinaghirapan ng kanyang magulang. Pinasadahan niya ng mga daliri ang mahabang buhok. Pagkatapos ay tumingin muli sa salamin. Kalia looks like Emma Watson. Beautiful indeed, no doubt. Nabihag nito ang puso ni Leandro. At sino mang lalaki ay maa-attract agad. But then, she prefer her own beauty. Hindi man kasing ganda ni Kalia, at least alam niyang siya. Her face, her flaws, herself. Matapos ayusin ang sarili ay nagpasya na siyang lumabas ng kwarto. Wala naman siyang ni isang gamit na bitbit dahil lahat ng sinuot na damit ay kay Kalia. Pagbaba ng living room ay hinanap ng kanyang mga mata ang ina ni Leandro. Kanina pa ito naghihintay sa kanya. Tulad ng pangako ay sasamahan siya nito sa doktor. Sakto namang naglilinis ng living room si Dina, ang isa sa mga katulong. Nililigpit ang mga laruan ni Caleb. Dina, si Ma'am Liana nakita mo? She asked. Naku ma'am, kaalis lang kasama si Caleb. Huh? Naririnig niya pa ang hagikik ng bata kanina Napatakbo siya palabas. Too late? Naabutan niyang kaaalis lang ng kotse ng ginang. Teka, paano ako makakaalis? Wala sa sariling nasabi niya. Aalis ka? A familiar voice spoke behind. Nahihiyang nilingon niya si Leandro. Nalintikan na. Mas madali sanang umalis nang hindi ito nakikita Oo. Nahihiyang sabi niya. Ang kanyang mga labi ay nabuo sa isang mabangis na linya at ang kanyang mga mata ay nagpaputok ng punyal na tumingin sa kanya. Pakiramdam niya ay dinadaga ang dibdib. Ano naman kaya ang nagawa niyang mali at ang sama nitong makatingin? Humalokip-kip ito. Ano ang iyong mga plano kung gayon? She bit her lower lip. Sabi na siguro na ni Ma'am Liana na tutulungan niya akong ibalik sa dati ang aking mukha. At pagkatapos ng operasyon, pupunta ka ba sa bastos mong pinsan at pakikipag-away? Sa tingin mo kaya mo yan? Inis niyang sabi. No, I'll consult a lawyer. Hindi pa man siya tapos magsalita, ay pinutol na nito. Kumonsulto ka sa abogado para sa iyong mana at magsampa ng kaso laban sa bastos mong pinsan? Pagkatapos mong sabihin sa iyo ng abogado ang iyong mga karapatan, susugod ka sa dati mong mansyon? Ganun ba? Nakakainis. Para bang alam na alam niya ang bawat hakbang na gagawin ko. Nagulat siya nang hawakan siya nito sa braso. That won't happen anyway. You'll not face them alone. Pero, wala siyang nagawa nang alalayan siya nito papalapit sa sarili nitong kotse. Let's go to your surgeon. Nagpatinuod siya kay Leandro. Pinagbuksan siya nito ng pinto at wala naman siyang nagawa kundi sumakay sa kotse. She's stunned by his sudden actions. She thought he's mad. Although, wala naman siyang nakikitang rason para magalit ito. She told him the whole truth. Pagdating nila sa ospital ay ikinagulat niya ang hindi nito pag-alis, bagkus ay sumunod pa ito sa kanya sa loob at ito pa ang kumausap sa doktor. It is as if everything was planned already. He even has a picture of her real face. Okay, we'll see you then. Pagpapaalam ni Leandro sa doktor. Within a month ay maaari na raw siyang sumailalim sa operasyon. 2 years na rin naman simula nang maoperahan ang kanyang muka, kaya maaari na raw ibalik ang dati. Tumayo na rin siya at nagpaalam. Again, Leandro held her elbow and guided her until they are outside the hospital. Lumayo siya rito at ambang lalampasan ng kotse nito but he quickly get a hold of her. Saan ka pupunta? Alis na. Maghahanap pa ako ng apartment, hapon na rin at baka abutan pa ako ng gabi. Paliwanag niya. You're always welcome in our house. Isa pa, delikado kung mag-iisa ka at... He stopped mid-sentence and cleared his throat. Hanapin ka ng bata. Sinasabi ko na nga ba?
Kakaiba ang kinikilos ng babaeng yun. Siya si Valerie. Bulalas ni Duke habang tinitingnan ang mga litratong kuha ng kanyang private investigator. Simula noong pinapunta siya ni Leandro, ay kinutuban na siya at nag-hire ng magnanamnam. Hindi nga siya nagkamali sa hinala. Successful ang pagmamanman nito. You have to fix this. Sinabi ko naman sa yung marami pang babae dyan, kita mo na. Paano kung magsumbong yan sa mga pulis? Singhal ng kanyang ama. Ayusin mo to. Sundan mo sila. Patayin. Idamay mo na rin ang lalaking yun. Utos pa nito. Pagkamat natataranta, agad siyang tumango at nagmamadaling tinungo ang parking lot. Sumakay siya sa itim na kotse. Before he drove away, he read the message saying that Valerie and Leandro just got out of a hospital. Nagtatakang binalingan ni Valerie ang likuran kung saan kanina pa nililingon ni Leandro. Gusto man niyang tanggihan ang offer nitong sa mansyon muna manirahan sandali. May parte sa kanyang gustong-gusto niyang iyon. Kaya naman, heto, siya ngayon. May problema ba? Hindi na. Sinasabi ko na nga ba? Shook his head. Mariin pa rin ang titig. Ay mapigilang itanong. Panakanakang sumusulyap sa rearview mirror. Hindi niya maiwasang mangamba sa ikinikilos nito. Muli sana siyang lilingon sa likuran na may kotseng bigla na lamang sumulpot sa tabi ng kanilang sinasakyan. Isang git-git ang ginawa nito na siyang sanhi upang gumewang ang kotse ni Leandro. Kumapit ka ng mahigpit, utos nito. Ilang segundo ang lumipas nang gitgitin silang muli. She shut her eyes tight. Napahigpit ang kapit niya sa seatbelt. Dahil sa taranta ay hindi na malaya ni Leandro ang makakasalubong na truck. Nang imulat ni Valerie ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang truck na paparating. Leandro! At bago pa man tuluyang magsalpukan ng kanilang kotse at truck, ay mabilis na iniliko ni Leandro ang manibela. Abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi man sila nabangga sa truck, ay dumiretso naman sila sa gilid at nabunggo sa isang malaking puno. Malakas na humampas ang ulo nito sa manibela. Agad nagdugo ang noo nito at nawala na malay. Maging si Valerie ay tinamaan ng mga bubog ng nabasag na salamin. Maya-maya ay isang pagsabog ang naganap dahil ang itim na kotse na gumigit-git sa kotse ni Leandro ang nabangga ng truck. Tumilapon niyon at agad nagliyab, sanhi upang tuluyan itong sumabog. Pagmulat ng mga mata ni Valerie, puting kisame ang sumalubong sa kanya. Sunod na nakita niya si Dina, karga si Caleb at pinapatahan. Konting kirot ang naramdaman niya sa balat. Inangat niya ang sarili mula sa pagkakahiga at umupo sa kama. Nasaan si Leandro? Gising na po pala kayo, ma'am. Teka, tatawag ako ng doktor. Hindi na, konting sugat lang naman itong natamo ko. Pigil niya saka ito nilapitan at kinuha si Caleb. Nasaan si Leandro, Dina? Okay lang ba siya? Her chest is heavy. Huli niyang nakita ang malakas na pag-untog ng ulo nito sa manibela. Nasa kabilang kwarto po si Sir. Gusto ko siyang makita. Maluhaluhang sambit niya. Sa huli ay hindi na siya pinigilan ni Dina. Sinamahan siya nito patungo sa kabilang kwarto. Her tears fell when she saw him lying on the bed, unconscious. May benda ang ulo nito. At tulad niya ay may mga galos rin ng braso, tulot ng mga bubog. Tumayo ang ina nito mula sa upuan at nilapitan siya. He's alright, iha. Sa awa ng Diyos ay hindi naman malala ang natamo niyong mga sugat. And thankfully, malayo kayo mula sa nagsalpukang kotse at truck. Sambit nito. Ikinalulungkot ko na ipaalam sa'yo na ang pinsan mong si Duke Sarmiento, ang lula ng kotseng nabangga ng truck, he's dead. Lalong nadagdagan ng bigat sa kanyang nararamdaman. Hindi niya akalaing may hinala si Duke na siya si Valerie. Iyon lang naman na natatanging dahilan upang pagtangkaan sila nito. She looked at his mother sincerely. Pasensya na ho. Nadamay pa ang anak niyo sa problema ko. Hindi mo kasalanan. Biktima ka rin, Valerie. Ani Ginang. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam siya sa mga ito na babalik sa sariling silid. Isang halik ang iginawad niya sa noo ng mag-ama bago tuluyang lumabas. She's living. Problema lang ang maidudulot niya sa mga ito kung mananatili pa siya. Kaya imbes na bumalik sa silid ay dumiretso siya palabas ng ospital at pumara ng taxi. Makalipas ang isang taon. Valerie slowly opened her eyes. Malabo pa iyon sa umpisa ngunit nang makapag-adjust sa maliwanag ay umayos na.
Congratulations, Miss Sanrial, you're back! Masayang sabi ng doktor. She smiled. Inabot niya ang salamin na hawak nito at tiningnan ng sarili. Ilang araw ang lumipas matapos ang aksidente at nang pag-alis niya ay isang estranghero ang kumatok sa kanyang apartment. Ito ay si Evan na nagpakilala bilang kaibigan ng kanyang ama. Sa una ay hindi siya makapaniwala dahil malayo ang agwat nito sa daddy niya. Isa itong abogado. He heard about what happened to her and deeply investigated about that matter. Nang makakuha ng mga sapat na ebidensya ay agad silang umaksyon. Nakulong ang mga magulang ni Duke. Mabilis rin na ibalik sa kanya ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahang palugin na ang kanilang negosyo na hinawakan ng kanyang tiyuhin. At sa tulong muli ni Evan, ay unti-unti na itong nakabangon habang siya ay nagpapagaling mula sa operasyon sa kanyang mukha. It takes time for her to do the operation because of lack of money. Ayaw naman niyang mangutang dahil sa sobra-sobra na ang pagtulong ni Evan. Kaya naman, nang maayos at stable na uli ang lahat, ay nagpa-opera na siya. May ngiti sa labing lumabas siya mula sa ospital. Hi, bati ni Evan na nag-aabang sa kanya. Nakasandal ito sa kotse. He is a 30-year-old very handsome lawyer. Nakalugay. Very handsome lawyer. Halos mamula ang maputing balat nito dahil sa araw, and he's wearing a polo shirt which suits him very well. Hindi maiwasang sumagi sa isip niya ang isang tao. If Evan is the definition of handsome, what more kung si Leandro ang pag-uusapan? She shrugged her thoughts away then smiled at Evan. Sinabi ko naman sa'yo kaya ko ng sarili ko. Nahihiya niyang sambit. It's okay, wala akong trabaho ngayon. Isa pa, I have a surprise for you. Teka, sobra-sobra na ang tulong mo tapos may pa-surprise pa? Hindi ka na sa akin nag-abala pa. Tumabot ang mukha niya. I'm sorry for lying, Val. Kumunot ang noo niya. Lying? About what? Sana hindi ka magagalit. Pero hindi talaga ako kaibigan ng tatay mo. I am Leandro's half-brother. He pleaded me to help you about the case without mentioning his name. Cause he thinks that it will make you upset. Paliwanag dito na ikinagulat niya. Paanong? Huwag ka sanang magalit sa kapatid ko. Gusto ka lang niyang tulungan. He wants you, or the best for you. He likes you. No, I think it's love. Nakita ko kung paano siya nagbago para pagbalik mo. Hindi ka na matakot sa kanya. Natuto nang ngumiti ang kapatid ko. And even with a hectic schedule, araw-araw kanyang kinakamusta sa akin, he chose not to chase you because he thinks that you want space and focused on yourself. Dagdag pa nito. Oh God! Ang lakas ng tibok ng puso niya. It's been a year, and yet, hindi pa rin nagbabago ang mabilis na pagtibok nito sa tuwing si Leandro ang pinag-uusapan. And what made her eyes water is the fact that he likes her too. Hindi man niya iyon narinig mula sa lalaking tinatangi, ay hindi pa rin niya maiwasang maapektuhan. Naganda ba siya ng sorpresa? Napakamot ito sa batok. No, I am about to surprise him. Kayong dalawa sana kaso napaamin na ako sa'yo. He chuckled. Let's surprise him then. Aniyang buo na ampas siya. Takot ang nakikita ni Leandro sa mga mata ng mga empleyado oras na nakapasok siya ng opisina. Tarantang napayoko ang ilan sa kanyang nadaraanan. Hindi tuloy maiwasang magtaka ni Leandro. Saglit lang siyang lumabas upang makipag-meeting sa isang importanteng kliyente. Nang makarating siya sa palapag ng opisina ay nagkalat na papel ang bumungad sa kanya. Napabuntong hininga siya. Nothing new. Ang anak na naman niya ang may pakana nito. That's why he chose to own the whole 5th floor as his office. Caleb is growing as a naughty kid. Hilig nitong iprank ang ibang empleyado at guluhin ang office niya. There's this one time na may isang anak ng investor ang napagtripa ng kanyang anak, si Miss Alcaraz. Hindi lingid sa kalaman niya ang pagtangi nito sa kanya, and his son doesn't like it. Caleb put a lot of transparent colored glue on her seat, which made her embarrassed that time. He got mad at his son, of course. It wasn't appropriate. Kaya naman simula noon ay hindi na niya sinasama pa si Caleb sa opisina. Not until today. Nag-day off ang yaya ng bata kaya wala siyang choice. Pinulot niya ang mga nagkalat na papel sa baba.
Naipailing siya lalo nang makitang maging ang computer ay hindi nakaligtas mula sa pilyong anak. Lumingali nga siya sa paligid upang hanapin ang bata, but no trace of him. O baka naman pinagtataguan na naman siya. Jesus! Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang anak. Kung mapapatino niya ito, ay minsan lang kapag binanggit niya na ang pangalan ni Valerie. He always remarked at the end that she will not be happy of what he did. Bukod sa kanya ay napamahal na rin ang bata sa dalaga. Caleb, halika rito. Tawag niya. Caleb Amiel Valiere? Still no response. Tuluyan ang kumunot ang noo niya. Sir, biglang pumasok ang sekretarya niya. Ano ba, Lydia? Nakita mo ba ang anak ko? Nawawala po si Caleb. Nandito lang siya kanina. Bumigat ang dibdib niya. Saka ito nagsimulang kumabog na mabilis. Fuck! Lumabas siya at pumunta sa CCTV room. Maingat niya ang pinanood ng footage. There, he saw Caleb playing. Hinagis nito kung saan sana ang mga dokumento sa kanyang lamesa. Maya-maya ay pumasok ito sa elevator, which he forbid him to do. Shit! Hanggang sa nakarating ito sa parking lot, and then a man approached. Fuck it, Evan! He nearly gave him a heart attack. Akala niya ay kung ano na ang nangyari sa anak niya. Pinuhat ni Evan ang kanyang anak saka pumasok sa gusali. And to his surprise, lumabas si Valerie at sumama sa kanila. He paced back and forth. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ano sa tingin niya ang ginagawa niya? Mahigpit na sinabihan niya ang kapatid na huwag sasabihin ng kung ano kay Valerie. He knows she wants to stay away from them at hinayaan iyon dahil ayaw niyang gumawa ng bagay na hindi nito magugustuhan. Kaya naman imbes na habulin ay pinakiusapan niya ang abogadong kapatid na tulungan ang dalaga. Hindi man parehas ng ina ay lumaki pa rin silang malapit sa isa't isa ni Evan. Nagkalayo lang ng mas pinili nitong samahan ng ina sa Amerika. Sa huli ay napapayag niya ito. Sir, nasa rooftop po sila. Putol ng guard sa kanyang iniisip. Bumuntong hininga siya at may kaba sa dibdib na nagsimulang magtungo sa rooftop. Nakita niya mula sa pinto ang anak na karga-karga ni Valerie. Nakatalikod ang mga ito sa gawin niya. It was Evan who saw him. Umiling siya upang sabihin na wag ipaalam ang kanyang presensya. His brother chuckled and mouthed goodbye. Pagkatapos ay maingat itong lumabas. Bago iyon ay tinapik pa siya nito sa balikat as a good luck. Mula noon pa mang bata siya, ay si Kalia na ang kanyang kasakasama. She was their maid's child. Kahit anak lamang ng katulong ay hindi maitatanggi ang angkin nitong ganda. Maagang pumanaw ang magulang ni Kalia. Kaya kinupkop na rin siya ng kanyang ina. Dahil doon ay mas lalo silang nagkalapit. They became friends. Later on, fell in love. She was his first love kaya naman binuhos niyang lahat ng atensyon dito. They got married when they reached 18. Too young, his parents told. Walang tutol sa kanilang dalawa kaya naman mabilis nangyari ang lahat. Ilang taon mula nang sila'y ikasal, napansin niya ang pagbabago ng dating asawa. Hindi niya alam kung siya ba ang dahilan dahil ng mga panahong iyon ay nagkaroon ng problema ang kumpanya at naging busy siya. Kalia started to come home late at night. Minsan ay hindi na ito umuwi. That made him alarmed but he trusts her enough for him to be a fool when he saw her with another man one time. He never confronted them and just stay silent. Iniisip na siya ang nagkulang. Later on, Kalia jumps from one man to another at doon na siya natauhan. He became ruthless when he found out that she's pregnant with another man. Galit na galit siya sa puntong ikinulong niya sa bahay ang babae hanggang ito ay manganak. Akala niya magiging ayos na ang lahat nang tanggapin niya si Caleb bilang sariling anak. Akala niya ay nagbago na si Kalia, pero hindi. Nagawa nitong tumakas at iwan sa kanya si Caleb, and everything that happened is a blast. He thought Kalia survived and made her suffer. Ibang tao na pala ang pinarurusahan niya. He regret hurting Valerie and he knows it's too late. Too late to realize that he moved on from that painful one-sided love and be smitten with someone who he caused so much suffering. Daddy! Nagpababa si Caleb at lumapit sa kanya. He held his hand then smiled at him. Mom is back, Daddy? Leandro? Tanging nasambit ni Valerie. Nawala ang bigat at pag-aalala sa puso't isipan niya nang makita niyang tumakbo ito. Papunta sa kanya, saka niyakap siya. Niyakap niya ito pabalik ng mahigpit.
God, miss na niya ito. I'm sorry for running away. Napaluha siya. Kumalas siya sa pagkakayakap matapos ay may pag-aalalang tinitigan ng dalaga. Ako dapat na mag-sorry dito. I've hurt you several times. Said hurtful words to you. And I'm deeply sorry for that. If I had known kanina, hindi ko pa nagagawa yun. I was blinded by pain. Nagsimulang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata na agad niyang pinigilan. Parehas tayong biktima at matagal na kitang napatawad dahil alam kong hindi mo intensyong saktan ako. Saka, mahal kita, Leandro. Kung ganoon, bakit ka umalis? Dahil mapapahamak lang kayo kapag nariyan ako. He didn't let her finish her sentence. He crushed his lips on hers. This time, he will not let her go. Kung alam niya lang na ganoon ang rason nito, ay napigilan niya sana itong umalis. Of course, she's not a burden to them. In fact, she is their light. Sa gitna ng masuyong hanig ay ang atungal ni Caleb ang nagpagulat sa dalawa. Napabitaw siya kay Valerie nang simulan siyang paghahampasin ng anak. Grabe, ang sama mo, Daddy. Si Mami naman ay tungkod na lang. At ngayon, sinasaktan mo siya? Kinakain mo ang bibig niya? Tuluyan silang natawa sa inasta ng bata. Mahal kita. Bunganga niya sa malapit na niyang maging Mrs. Valerie Zarmina Sanrial Valiere. She was mistaken for someone else's identity. Worse, sa dati niya pang asawa na pasakit ang tinulot sa kanya. Ngunit sinong mag-aakala na ang isang magandang babae na natagpuan niyang umiiyak sa hallway ng isang ospital ay ang siyang nakatadhana sa kanya. Naalala niya. Naroon siya sa malayo at nakamasid. Umiiyak ito at kumikirot ang puso niya sa nakita, kaya naman hindi niya napigilang lumapit. He wanted to comfort her, but they didn't know each other. She'll find him creepy for sure. Naa-amaze siya na sa pagitan ng luha ang mga mata nito, ay naroon pa rin ang kumikinang nitong kagandahan with simplicity. Makakaya nitong dalhin ng sarili, confidently, and he is seriously checking her out the time. Niyakap niyang muli ang dalaga. I won't ask for anything. Willing akong maghintay kung kailan ka handa, and when that day comes, we'll get married. Mali sila nagsimula. Ngayon, sisiguraduhin niyang gagawin niya ito ng tama. Tatratuhin siya ng tama, dahil sigurado siyang kanya na si Valerie sa simula.